Pong, sinabi ni Auntie Claire, sabi ni Auntie Claire, ano ba si Auntie Claire? Yan, rage bait daw po. Diretsahang sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na si Vice President Sara Duterte umano ang pinagmumulan na rage bait o paninira upang magalit ang taong bayan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin po, kung wala po si BP Sara, tuwan-tuwa po sana ang mga Pilipino kay BBM ngayon. Tain mo nga naman. Kaya lang pala nagagalit ang mga tao kay BBM, hindi po dahil siya ay nababalitaan na isang bangag. Hindi po. Kaya po nagagalit ang Pilipino, hindi po nagagalit ang Pilipino dahil nakikita po nila na pinakamalaking korupsyon ngayon sa Pilipinas. Yung flood control project, trilyon-trilyon na ninanakaw sa atin. No? Hindi pa rin po magagalit ang mga Pilipino kay BBM kahit po harap-harapan na ninanakaw. Ninanakaw mga pagnanakaw. Hindi pa rin po magagalit ang mga Pilipino kahit nakikita po nila. Kahit po yung mga namatayan sa baha dahil ninakaw yung mga flood control budget, hindi pa rin nagagalit ang Pilipino. Kahit po bumalik na mga droga, hindi pa rin po magagalit ang Pilipino kahit po yung pamilya po ng mga pinagsamantalahan ng mga durugista, hindi pa rin po magagalit kay BBM. Kahit po pinangako ni BBM na mahiya naman kayo. Kahit sabihin niya ng paulit-ulit na hindi magiging masaya ang Pasko ng mga magnanakaw, pero sumaya pa rin po ang Pasko nila. Dahil wala naman napakulong. Kahit po wala napapakulong na magnanakaw, hindi pa rin po magagalit ang mga Pilipino. Kahit po walang plano para iligtas ang mga OFW, hindi pa rin magagalit ang mga OFW. Kahit walang plano pag nagtaasan ng mga presyo ng bilihin, hindi pa rin po nagagalit ang mga Pilipino kay BBM. Ano kayo? Bakit magagalit ang mga Pilipino kay BBM kahit halos wala tayong makitang asenso ng Pilipinas? Kahit wala ng turistang dumarating. Palpak, umamin na po na walang turista. Kahit po kitang-kita natin na nagbabalik na mga durugista at mga krimen, hindi pa rin magagalit ang mga Pilipino kahit pinakulong na si Tatay Digong sa ibang bansa. Rinaydor na siya ng mga Pilipino. Bakit magagalit ang mga Pilipino? Mahal na mahal nila si Digong. Hindi magagalit ang mga Pilipino. Badong hindi pa rin magagalit ang lahat. Oo, magtaasan man ang mga presyo ng lahat ng bilhin, hindi nagagalit ang mga Pilipino. Alam niyo ba kung bakit daw nagagalit ang mga Pilipino kay BBM? Ha? Ayon kay Auntie Claire, kasi ang pasimuno niyan ay si BP Sara. Ayun pala. So kung tumahimik pala si BP Sara, kahit mahirap tayo, kahit na niloloko tayo harap-harapan, kahit sabihin na 20 pesos ang bigas, kahit na nakita natin na pinagtitipid tayo, tapos sila nakikita natin nagpa-party-party, hindi pa rin magagalit ang mga Pilipino. Kasi kaya lang naman daw nagagalit, nagagalit daw yung mga Pilipino kasi naninira si Duterte, si Sara Duterte naninira. So kahit pala nakawan mo mga Pilipino, kahit magkandamatay sa baha, kahit hindi mo taasan yung sweldo, pwede palang hindi magalit ang mga Pilipino basta tumahimik lang si Sara Duterte. So pati po yung galit ng mga Pilipino na ibintang na sa mga Duterte. Lahat na ng mga kasalanan, Duterte talaga.
Pati yung mga mali-maleta, totoo po na may maletang dinideliver, pero lahat po yan naganap nung panahon ni Duterte. Ha? Ngayon po sila nagnakaw na i-deliver nung panahon ni Duterte. Advance ba? Advance. In advance na nila yung nanakawin nila sa panahon ni Duterte. Na-deliver po yan lahat. Panahon pala ni Duterte yan. Yung mga maleta na yan. Ay, paninira lang pala yung lahat. Uta, wala naman pala lahat. Kaya lalong nagagalit yung mga Pilipino. Ginagago nyo na. Inaapi nyo na, ginagago nyo pa. Ante Claire, ano ba talaga tingin mo sa mga Pilipino? Uto-uto? Ikaw ang araw-araw na nasa media eh. Araw-araw ka naninira sa mga Duterte. Bakit hindi pa rin nagagalit ang mga tao sa mga Duterte? Bakit sa boss mo pa rin? Inaamin mo ba na mas magaling yung paminsan-minsan ni BP Sara na pagharap sa mga media? Paminsan-minsan niyang pagharap sa kanyang programa? Isang episode pala yung programa niya, nanira na siya kaya galit sa inyo yung mga tao. Kaya galit sa inyo yung mga tao dahil sa mga paninira ng Duterte. Tuko na ako. Kaya ang solusyon para mapababa ang presyo ng bilihin, tanggalin si BP Sara, impeach si BP Sara. Ayun pala yung solusyon. Ano solusyon ba dong pag tumaas ang presyo ng bilihin? Tanggalin si BP Sara, siya ang dahilan ng lahat eh. Anong solusyon pagka tumagal yung gera sa Middle East? Tumaas ang presyo ng langis. Tanggalin si BP Sara. Siya nga dahilan ng lahat eh. Anong solusyon ba dong? Pagka bumaha na naman, tanggalin si BP Sara. Pag tinanggal mo si BP Sara, mawawala yung baha. Ano solusyon sa pagnanakaw? Padong, tanggalin si BP Sara. Kasi panahon pa nila yan nung diniliver, panahon pa ng tatay niya yan, yung maleta, panahon pa ng tatay niya yan, panahon pa ng tatay niya yan, lahat na sinasabi nila, panahon ng tatay niya naganap, pautak. Hindi na po nila kayang lutasin. Umaamin na sila, wala kaming pang ano dyan, BP Sara lang tatanggalin namin, baka humupa ang galit ninyo pag natanggal namin ang si BP Sara. Ibig mo sabihin, kaya nagagalit ang mga tao dahil inuudyokan ni BP Sara. Grabe. Antindi. Masaya na sila niyan. Nakapangatwira na tayo. Apir. Galing lang sinabi mo, Antikle. Ho, narinig mo ba, boss? Ang galing ko, no? Naisisi ko lahat. Ha? Alam mo, galit sa'yo boss sa mga tao, pero sinisi ko sa Duterte. Okay na tayo. Lusot na tayo. Uto-uto mga Pilipino. Ang tingin nyo mga uto-uto kami. Alam po ninyo, Ante Claire, ito sa totoo lang kung hindi mo pa rin nauunawaan to hanggang ngayon, sa ginagawa nyo, hindi nyo naman, ano yung nabasa ko, you cannot Dutertize yung mga Duterte supporters. Kung ang intention mo, Ante Claire, kaya nyo sinisiraan yung mga Duterte para yung mga followers ni Duterte ay bumaliktad. Napakalaking kalokohan yan. Napakalaking kalokohan. Pagbago na kayo ng estilo. Magtrabaho naman kaya kayo. Diba? Akalain nyo, tignan nyo Ante Claire paano hindi magagalit? Kasasabi pa lang ngayon, sasabihin ni Bibe, magtipid tayo.
Yung mga aircon sa ating opisina, wag nang mas mababa sa 24 degrees para makatipid tayo sa kuryente. Kinagabihan, putya nakita mo sila. Nagpa-party-party sa Malacanang. Nag-announce ang Pangulo para tayo makatipid. Kung malalayo ang mga miyembro ng magmi-meeting kayo, mga taga-gobyerno, mag-Zoom meeting na lang kayo para hindi na babiyahe yung ka-meeting nyo. Makatipid tayo sa gasolina. Kunwari, taga Baguio yung ka-meeting nyo, ikaw taga Malacanang. Yung isa taga Mindoro. Mag-Zoom meeting na lang kayo para hindi na sila babiyahe ng Maynila. Correct. Tama yung sinabi. Sabay nakita mo siya pumunta na New York. 2 eroplano ang tangay para umattend sa meeting ng kababaihan. First time ko narinig na concern pala si BBM sa kababaihan. Di ba kayo natutuwa na ako po ay back to normal na? Boses na lang at saka konting sipon. Nagagalit na naman si Bado. Ibig sabihin, normal na po tayo. Tatingin mo ba, Auntie Claire, kaming mga Duterte, na hinahanapan na nga kayo ng aksyon, wala kayong plano. Alam mo ba yung sinuong namin kay Tatay Digong? Pandemya. Buong mundo. Wala kang matatakbuhan na tulong. Pandemya. How we wish na si Tatay Digong ang namumuno ngayon. Hindi tayo mamumblema sa langis. Yung may mga langis na nakakakuha, halimbawa yung China, nakakakuha pa po sila ng langis sa Iran. Sila lang po yung pinapayagan ng Iranian government na tumawid dyan sa Strait of Hormuz. Yung Russia, na pinayagan na, nilift na po yung embargo. Pwede na po uli magbenta ng langis ang Russia. Parehong kaibigan ni Tatay Digong yan. Yang dalawang bansa na may kakayahan na magbenta ng langis, parehong kaibigan yan ni Tatay Digong. Ikaw BBM, buhat nung umupo ka, wala nang ginawa yung mga tauhan mo kundi anti-China, mga pro-China kayo. Alam mo, inaano na tayo ng China eh. Okay lang sa'yo. O ngayon, nakita mo ngayon. O tapos walang kamalay-malay, nakipagkaibigan ka kay Zelensky. Ang layo-layo na ni Zelensky sa atin, nakipagkaibigan ka pa sa hindi namin maintindihan. Hindi mo naman matutulungan si Zelensky. Wala ka namang kakayahang mag-ambag dun kay Zelensky ng kung anumang bagay. Hindi mo naman kayang makapagpadala na sundalo ron sa Ukraine para labanan si Putin. Akalain mo, nakialam ka pa sa Russia versus Ukraine? Hindi ka naman world power. O ngayon, ni isipin na pwede kang bumili sa Russia. Hindi mo maiisip dahil kinampihan mo si Zelensky laban kay Putin. Kahit hindi naman tayo iniintindi ng mga bansa na yan dahil wala naman tayong bilang military. Ng tinapay. Wala ka nang bilang, yung kaisa-isa ka mong kapangyarihan, ginamit mo pa para kampihan. Yung bibig lang po ang meron ng mga Pilipino eh. Para kampihan si Zelensky. O ngayon, pwede na magtinda ng langis yung Russia. Baka ni hindi tayo maglakas loob na bumili, di ba? Sa hiya. Alam po ninyo,
Bakit daw tumaas ang petroleum dito? O kasi nga, nag-i-import lang tayo. Automatic sa atin, pag tumaas ang petrolyo sa buong mundo, taas sa atin. Pag bumaba ang petrolyo sa buong mundo, matagal pa bago bumaba sa atin. Kaya nagagalit yung mga Pilipino. Hindi dahil inuudyokan ni BP Sara. Ang tagal nyo na nga nag-uudyok sa mga Pilipino eh. Antikler, araw-araw ka nga nag-uudyok na magalit yung Pilipino sa mga Duterte. Bakit hindi nagagalit? Alam mo kung bakit? Naranasan namin yung Duterte leadership. Hinahanap-hanap namin yung Duterte leadership. Namimiss namin yung Duterte leadership. Nangangarap kami na bumalik ang Duterte leadership. Dahil sa kapalpakan ng amo mo. Sa madaling salita, no amount ng paninira ang magtatama sa isang mali. Mali ang pagpapakulong nyo kay Duterte. Mali ang pagboto namin kay BBM. Hindi po maitatama yan ng paninira ninyo sa Duterte. Kahit na anong gawin ninyo na paninira, ang importante sa tao, ang aksyon ninyo. No amount ng paninira ang makakapagpabago sa pagkabilib namin sa pamilyang Duterte dahil naranasan namin ang pamumunong Duterte, naranasan namin ang pamumuno ni BBM ngayon. Ang layo ng agwat. Tapos kaya galit daw ang mga Pilipino kay BBM dahil sa paninira ni BP Sara. Ayun nga, araw-araw naninira sa Duterte, hindi pa rin kami galit sa Duterte. Di po ba? Okay. Sabi ni PCO Yusek Claire, pagsalita niya ni BP Sara, yung troll armies niya, ganun din ang sinasabi. At ang problema dito, baka may tumutulong pang ibang bansa para maparami pa itong troll na to. Ano? China na naman. Si BP Sara tsaka China ang problema natin. Tak ng tinapay. Kaya mali ang pagtugon natin sa mga problema eh. Ang nakikita namin problema, korupsyon, kawalan ng mga plano ng pamahalaan, walang aksyon. Korupsyon, kawalan ng plano, walang aksyon. Yan ang nakikita naming problema ng pamahalaan. Walang plano. Pero kayo nakikita niyong problema, Duterte at China. Alam niyo kung kaninong problema ng Duterte at China? Hindi po sa Pilipinas. Problema ng gobyerno nyo. Kasi kung maraming magnanakaw, nakakampi kayo o kayo mismo mga magnanakaw, poproblemahin nyo talaga yung pagbabalik ng Duterte. 1,000,000% hahabulin kayo ni BP Sara. Hindi yung ginawa nyo sa kanya, kung hindi yung pagnanakaw ninyo sa kaban ng bayan. Hahabulin ni BP Sara 1,000,000%. Kaya ang Duterte, hindi po yan problema ng Pilipinas. Ang China po, hindi po problema yan ng Pilipinas. In fact, kaibigan ng China ang Pilipinas. Opisyal po tayong magkaibigan. Kayo lang naman nagpapalabas na kaaway natin ng China eh. Alam niyo yung mga ibang bansa, pag binomba sila ng water cannon, binobomba rin nila. Pero, kaibigan nila yung China. Nag-e-export sila ng mga durian nila, saging nila, mangga nila sa China. Tayo,
Binomba tayo ng tubig, ayaw nating gumanti. Oo, inapi kami ng China. Buong mundo, manood kayo. Eto yung video. Yung ibang bansa, binomba sila ng China. Bombahin din nila. Tubig lang naman yan eh. Bombahin din namin ng tubig. Pero, partner sila ng China. Sino nagpagawa ng mga tren nila? China. Kanino sila nag-export ng mga agricultural products sa China? Partner sila economically. Tayo, binomba, kawawa naman kami. Okay.